Patuloy pa rin ang pagtitiwala. Gumanda na ang buhay ni Joseph sa household ni Potiphar. Ginawa siya ang katiwala at ipinamahala sa kanya ang lahat sa bahay ng kanyang amo. Ngunit di nagtagal, humarap siya sa malaking problema. Dahil si Joseph ay matipuno, magandang lalaki, na-attract ng husto sa kanya si Mrs. Potiphar. Niyaya niya si Joseph na makipagtalik sa kanya. Abay tumanggi si Joseph. Sinabi niya, dahil malaki ang tiwala ni Potiphar sa akin, hindi ko magagawa ang malaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Aba, hindi pa rin nag-give up si Mrs. Humanap siya ng tamang pagkakataon. Isang araw, habang wala ang ibang mga utusan sa bahay, nag-take advantage si Mrs. Potiphar. Hinablot niya yung balabal ni Joseph at sinabing, halika't sipingan mo ako. Abay, tumakbo si Joseph. Ngunit naiwan ang kanyang damit kay Mrs. Potiphar. Ginawa itong ebidensya laban kay Joseph. Gusto raw siyang pagsamantalahan. Ipinahuli ni Potiphar si Joseph at ipinatapon sa kulungan. Dahil sa false charges laban sa kanya, nawalan siya ng magandang trabaho. Marahil kung tayo ang nasa sitwasyon ni Joseph, malamang nagmukmuk na lang tayo. Pero iba si Joseph. Tinanggap niya ang nangyari sa kanya nang walang reklamo. He made the most out of the situation he was in. And soon, he was on his way up again. At hindi siya pinabayaan ng Diyos. Dahil sa tulong ng may kapal, si Joseph ay ginawang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. Siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Ano kaya ang sikreto ni Joseph at siya ay naging successful sa bilangguan? Makikita natin ang kasagutan sa Genesis 39 verse 23. Si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Let's pray. Panginoon, naway maging katulad ako ni Joseph na kahit wala siyang kasalanan, hindi siya nawalan ng pag-asa at patuloy siyang nagtiwala sa inyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. May kakilala ka ba na biktima ng injustice? Kausapin mo sila upang mapalakas ang kanilang loob at ipanalangin mo sila. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila. Isaiah chapter 40, verse 31. Ako po si Mayor Kiambao Roberto. God bless you.